Okay, guys. This is the continuance of the forensic 3 topics. Ano nga ba yung mga action of poisons? Diba, nandyan na yung local. Pag sinabing local, changes produced on the part which the poison comes in contact. Kumbaga sa local, nagkakaroon lang ng changes or nagkakaroon lang ng changes talaga or yung effect ng isang poison kung saan lang din, diba, sinalpak yung poison. Yan. Sinabing remote, changes produced in distant part away from the site of application. Ibig sabihin, yan, parts away from the site of application. Halimbawa, nilagay mong lason, pinahid mo sa likod, pero sa dibdib nagkaroon ng effects. Yan. For example naman sa combine, the effect of poison is not locally at the site but also affects the organs. Ibig sabihin na ito sa organs na mismo ang effect yung poison. Pathology, a branch of science that treats of the form and quantity of medicine to be administered within a certain period. Ano ba yung mga kind of dose natin? Yan. Nandiyan na yung safe dose, toxic or poisonous dose, lethal dose, minimum dose, yan, maximum dose. Safe dose ay dose. Yan, safe. Hindi nakaka-apekto sa kalusugan ng tao. Toxic ay poisonous dose na nakakalason. Yan. Sinabi natin lethal dose, nakakamatay. Pag sinabi natin minimum dose lang ay maaaring mag-produce na yun ng kamatay sa isang tao. At ang maximum dose, ito cross maximum dose para mamatay isang tao. Pwede natin balikan yung acute poisoning. Pag sinabi po natin acute poisoning, prompt action. Agad, kumbaga agad. Pag sinabi subacute poisoning, cases short duration and extreme violence. Mayayara to in short duration of time. Sa chronic poisoning naman, it is a gradual deterioration of the function of the tissues. Ibig sabihin, unting-unting umihina yung tissues natin sa katawan pag nakatagap tayo ng ganitong klaseng lason. Diyan na rin papasok ang ating accidental poisoning. Anong bawa ng accidental poisoning? Yan, yung mga without knowing them na mamatay pala sila, malalason pala sila, diba? Other than their intent, kumbaga wala talagang intent na manlason, suicidal. Pag sinabi po natin suicidal, nakakamatay, wala siyang self-preservation, kundi gumagawa talaga ng ways para mampatay yung sarili nila. Isang example dyan, sa silver nga, iinom sila na panili sa silver. Next, homicidal poisoning.
May gusto na silang patayin na tao. May gusto na silang lasunin. On our review, what are those 3 action of poison? Nandiyan yung local, remote, and combined. Diba? Changes produced on the part which the poison comes in contact. Diba? Local. Kung saan lamang in-apply yung lason, dun lang din magkaka-effect. Sa remote naman, kung saan na-produce ang lason, sa kabila makikita ang effects ng lason. Sa combine naman, dito sa remote organs na po makikita. Yan. Sa remote organs na po makikita yung lason dyan. Pathology, a branch of science that treats of the form and quality of medicine to be administered within a certain period. Kumbaga yung pathology, ito naman yung parang parang gamot siya sa poison. Kasi binababa niya agad mismo yung lason. Okay. Ano yung mga kind of dose natin? Safe dose, toxic or poisonous dose. Ayan, mga nakakamatay na. Yung safe dose ay yung kinakaya lang ng katawan natin. Toxic ay yung nakakamatay na dose. Lethal dose, yan. Nakakamatay din na dose. Minimum dose, yan. Yung kinakaya naman ng tao. Yung maximum dose, yan, medyo mabigat-bigat yan. Yung pinaka-highest na kayang i-maintain ng dose ng isang tao. Kaya may tolerance dose din tayo, tinatawag. Distinguishing poisoning from disease. Ano nga ba yung pag-distinguish natin yung poisoning from disease? Symptoms of poisoning come suddenly upon a person who previously has been in good health, while disease is usually preceded by a number of hours, days, or even weeks of local and general disposition. And yung symptoms ng poisoning at disease ay magkaiba. Sinasabi sa symptoms of poisoning na they are previously in good health naman. Pero sa disease, yan, may number of hours, lumipat ng oras, lumipat ng araw, week, yan, months. Hindi nadamdam pa ninyo yung sakit. In case of poisoning, the symptoms commonly make their appearances after taking good of medicine. Kumbaga nababawi din pala nila agad ito. Nababawi din pala agad nila ito. Nakikita rin nila yung appearances nila.
kumbaga bumabalik yung appearances nila. In case of this, several person take samples and they should allow similar symptoms. Yan. Pero mis nagkakaroon agad ng symptoms pag pag may nakain ang isang tao or nainom. Diba? Dapat i-allow lang nila kung anong symptoms na yun. Kung ano man yung symptoms, negative man, diba? Kaya kailangan ina-allow po natin yung pagkain at ini-intake ng katawan natin. Diba? Kasi tayo rin naman yung mag-benefit or makakaranas kung anong symptoms sa atin yun. Diseases are generally much slower in their progress and are preceded by circumstances as exposure, recognize symptoms, and general and local indisposition of longer duration. Kumbaga yung diseases, eto, unti-unti itong nakakagagaling eh. At nare-recognize symptoms na hindi naman agad-agad. Diba? Ganun yung diseases. Sa ano kasi, sa poison kasi, masyadong general na poison, na lason. Diba? Tsaka mas longer duration ng time. Diba? Pag sa disease, kunyari. Pag diseases. General treatment of poison. Kaya may mga treatment tayo ng poisoning. Removal of poison from stomach. And masyado na itong ginaganapan talaga para tanggalin yung lason. Tinatanggal yung lason sa tiyan natin. Administration of antidotes. Ayan, matetreat yung lason with the use of our antidotes. Ayan. Mga gamot sa lason. Kailangan po, CR lang ako.
treated dahil na CR po ako. Paano nga ba natitreat yung poison? Elimination of poison by excretion sa pag-ihi. Ba? Ano pa? Stimulation and other symptomatic treatment. Ano yung stimulation and other symptomatic treatment? Yan, mga paggamot. Para maiwasan yung simptomas. Special treatment and pupunta na ito sa doktor. Sa investigation of fatal cases naman tayo. In the investigation of fatal cases, in the investigation of fatal cases, it is not necessary that an investigator should be an expert on the poison, since a medical legal officer and toxicologist will assist in investigation. But it is important and it will be a great help to review knows the following. Di na kailangan mag-invest sa iba yung expert sa opinion. Pero dapat may mga alam siya na kinakailangan. Nung una, symptoms of virus kind of poisoning. Dapat di lang isa. Yung mga alam niya. Yung mga simptomas na nasunod, madami. Iba't iba. Pananakit ng tiyan, pananakit ng ulo. Diba? Panghihina. Pasakit sa puso. Alam niyo yung mga simptomas. Bubula yung bibig. May mga ganyan daw dapat knowledge ang isang investigation sa fatal cases. Ulitin ko, di niya na kailangan maging eksperto sa poisons. Pangalawa, the lethal dose of poisoning. Ano nga ba yung dose, diba, na makakamatay sa isang tao? Ano nga ba yung mga dose? Ayan. Siyempre, para maiwasan din nila, enroll ako kung meron na mag-take ng dose na yun. This is someone to take drugs that detrimental, the dose that detrimental to their health. 3. The length of the time that may elapse after the poison has been taken before death occurs. Dapat malaman ng isang investigator, alam ng isang investigator kung kailan nakamatay bago pa man ito diba? Bago kung kailan nag-take. Diba? Kung anong oras inepekto ang poison at namatay ang tao. Yan, that alam na yun. Yung time na ang poison ay nag-elapse sa katawan ng tao at namatay ang tao. Where the poison was obtained. Saan makakuha ang poison? Maaaring sa drugstore, sa pamilihan ng mga substance, mga tawas, mga ganyan. Sa bilihan ng silver, kung silver man. Ano pa ba? Doon sa tindahan, marami yan. Maraming lason na nabibili sa tindahan. The chemical formula of poisons, ano ba yan? Meron ba yan cyanide? Meron ba yan basta yung mga nakakalason. Kanina binanggit ka kanina, yung mga nakakalason. Yung mga nakakalason, strychnide, cantatride, diba? Ayan, chemical property. May bromide, may sulfuric acid. Ayan yung mga nakakalason.
meron digitalis, meron salicylic acid, tomaine, diba? Venom. Ayan yung mga nakakalason na na substance. Ano pa ba? Mga substance na yun. Strychnine. Diba? Hydrochloric acid sa mineral naman yan. Ayun, bro. Oo, mga tol, ginagawa ko. The other names it is known in the market. Ano nga ba yung mga tawag doon sa mga drug, sa mga poison na yun? Yan. Ano ba tawag sa pambili ng silver ba? Masyadong yung time research natin. Tinatawag din tawag siyang tarnish remover, diba? Tan X, ayun yung mga tawag. Silver polish, silver cleaner, tarnish remover, silver dip, ayun tawag ng mga ang tawag natin sa lason ng silver, lason na panlinis ng silver. Ano pa yung mga lason? Mag-iba tayo. Other type of poison. Research natin. Other type of poison. Meron pa mga poison dito. Yan. Toxins. Yan. Produced by living organism. Venom. Yan. Mga galing sa snakes. Ayun yung mga poisons natin na pwede natin ma-obtain. Diba? Pesticides. Ay, mga pampeste pala na mga pampesting substance na take mo. Diba? Ano pa ba? Nandiyan din yung ito, to be addition, yung harmful influence, diba? Ng poisons. Bane, maaaring magkaroon ng bane, a source of great harm or misery, diba? Sa lason. Malignancy, harmful or corrupting influence. Maaari silang, ito talaga yung makukorap talaga yung buong katawan pag talagang naano mo yung lason, na-take mo yung lason. Sa pestilence, masyado na itong broad yung pestilence Other poisons. Other poison substance. Mga dangerous substance, diba? Nandyan yung cleaning agents, rodenticide, disinfectants, kinukonsider din po natin sila na lason. Pagka tayo dito. Ano nga ba uses of poisons? Ang nga lang ba ginagamit ang poisons? Sa mga peste lang dapat. Huwag sa tao. Mahalaga ang buhay ng tao. Ayan. Natapos na po yung forensic 3M. Ang nagamit lang na oras para ma-discuss itong subject ito ay 2 hours. Almost 2 hours lang din.
sakali nung nananapan tayo ng 3 hours, magdagdag lang tayo ng 1 hour tapos ibang subject. That would be all. Thank you.